Yan guys, magandang hapon. Inagahan ko na talaga yung pagbiyahe ngayon kasi may napanood tayong nakakatakot na video sa sa Facebook, yung dumaan dito sa sa page ko. Isang movie rider yung pinagsasaksak dito sa may, sabi nila, bay sa Parking Caloocan, kay Bonifacio. Basta doon doon siya nahati siya doon. Kaya gagawin natin ngayon, iibahin natin yung pagbiyahe natin. Gagawin na natin alas 3 hanggang kahit alas 9 para mas safe tayo. Nakakatakot kasi kung maaga masyado. Gabing-gabi na tayo bumiyahe. Mahirap. Yun, ang unang destination, may tayo dito sa may Concentrix. Yan. Yun ang natin. Unang destination. Galing sa may 138 Ermin Garcia. Ayan, yun tayo guys. Yan, unang booking natin. Baguhin na natin yung biyahe. Alas 3 na hanggang alas 9. Pwede na yun. Nakatakot yung yung nabalita doon sa Wow, ganda pala rito pag hapon. Diba? Talagang mapapa-amaze ka talaga. Maganda pala yung loob ng Concentrix. And IBM, looban niya. And guys, waiting tayo ng another booking. Okay? Basta ganun na lang, mapaguhin na natin ang setup para hindi nakakatakot, di ba? Mahirap nang magaya dun sa dun sa isang movie rider. Kawawa naman yung si Kuya. Ayan guys. Okay, unang booking natin, dito tayo. Concentrix. Sa may Techno Hub. Yan, Techno Hub yun, Techno Hub. Concentrix. Okay, adjust. Yan guys, dito tayo mag-aantay sa may Mayaman Street, sa may malapit sa housing. Yan, dito tayo mag-abang ng booking, yung pangalawang booking natin. Tama na yun. Kakatakot yung yung nangyari doon sa kapwa natin movie rider. Si Kuya, sana nabuhay siya. Hindi, biruin mo, no? Batay doon sa CCTV, 24/4/20. Ibig sabihin, kanina lang yon. Tapos, rolling yung alas 5, saktong alas 5 ng madaling araw, tapos rolling yung seconds niya. Ibig sabihin, alas 5 na ng madaling araw, no? Paputok na yung araw nun. Tapos, di ba? Nakakawawa naman yung pamilya ni Kuya. Tsaka siya, lalong-lalo na siya. Kasi biruin mo, nagtatrabaho siya ng patas. Di naman ganun kalaki yung kinikita rito. Tamang lang talaga. Tamang... nako, hindi mo talaga masasabi, Tamang sideline lang talaga. Tapos, ganun pa yung mangyayari doon sa tao. Kawawa naman talaga. Hirap Mahirap Nakatakot na kaya ang aga ko lumabas ngayon. Yun ang gagawin kong tema, teens. 3 to 9 ng gabi. Tapos noon, cut. Tama na. Tama na yung mga... Sabi, minsan nakakaabot pa ako ng Antipolo.
ng Angono, Taytay, Binangonan, Launa, alas 2 sa madaling araw. Naabot ako ng ganun. Minsan, Valenzuela, Caloocan, alas 3. Siyempre, relax naman ako. Gawa ng siyempre, nasa isip ko, dito na ako lumaki sa lugar ng mga to eh. Bakhan ko na yung lugar na yun, pero di mo rin masabi, di ba? Mahirap na. Mahirap magbigay ng komento sa ganyan, kaya yan. Bago pa kung saan mapunta tong usapan natin eh, abang tayo ng booking, okay? Maya update tayo ha. Okay, adjust. Yun, dito tayo nakapaghatid sa may mabilis. Na-pick up natin doon sa may Claret Church. Yung Claret doon na simbahan sa may Lord ng Teachers Village. At yun yung pangalawang booking natin, cashless siya. Tapos yan, dito siya sa nagpatid niyan. Ay ulit tayo ng panibagong booking guys. Medyo wala ako sa ngayon gawa nga nung napanood ko. Paulit-ulit sa isip ko yung kawawa yung boses nung yung isang paps natin doon, kawawa naman. Basta na kaya siya, tsaka yung pamilya. Hindi mo wala sa isip ko. Pero syempre, kailangan pa rin natin, diba? Pagpatuloy, kailangan namang matakot tayo sa mga ganun. Diba? Kailangan natin maging maingat. Ganun na lang. Diba? Okay, sige, adjust na lang guys. At maya antay tayo ng pangatlong booking. Una, pay cash. Sunod, cashless. Pangatlo, na pipick upin natin. Okay, adjust. Yun na nga guys, nandito na tayo sa San Andres Bukid. Pangatlong booking natin to at nagbayad siya ng cash 160 yung kanyang fare. At yun, kailangan na pang-apat 529 na, kaya medyo naninibago ko kasi ganito pala itsura ng San Andres Bukid para umaga. Kasi diba, bumabiyahe nga ako gabi. Kaya nga, hindi natin alam yung itsura ng... Marami ka pala makikita pag liwanag pa sa madilim pa. Diba? Okay. Tayo na... Ano yung street to? Alabastro. Ayan, nasa labas. Barangay 802 Zone 89. Okay. Tayo ng pang-apat ng booking and adjust. Guys, dito ako ngayon sa may Guadalupe. Ayan. Sa may Guadalupe. Pang ilang booking na ba natin to?
Apat yata, ganun. Apat at mula doon sa may San Andres Bukid yun, pick up natin si Sir. Dito siya nagpadala sa may Guadalupe. At tayo ng another booking. Ganda rin palang bumabiyahe ng hapon kasi nakakabumipila ka lang ng pasahero. Pero unlike gusto nagsisimula ka ng 8, talagang hirap maghabol pala nun. Kaya from now on, ang gagawin na natin is kahit mga 4, ganun. 4 or 5, ganun. 5, 6, 7, 8, 9. Ganun lang, okay na yun. Pero much better kung 3. Kung kaya ng 3, o kaya nga, pagkatapos ng duty mo, diba? 2. Diba? Mga ganun lang. Kasi, pagkaya niyan, pag uwi mo, di papahinga ka na lang, diba? At least, paano, maaga ka makakatulog, hindi ka malilate, hindi ka mahirapan gumising sa umaga. Try natin baguhin yung mga sistema, ha? Para may iba naman yung yung sikot ng diba? Mahirap na eh. Mag-iingat lang tayo. At mag-iingat pa rin tayo. Diba? Kasi, siyempre, yan yung obligasyon natin. 5, 6, 7 na kami. Kaya, kailangan kong mas maging maingat sa paghawak ng aking nag-iisang buhay. Diba? Kaya, yun guys, habang kayo ng booking, it's 6:08 na. Dito tayo sa N. Garcia, Makati, and Guadalupe. Okay? Adios, mamaya. Okay. At yun na nga guys, mula dun sa may Guadalupe to SM North, yan. Kung bakit nagdulo ko yung signal, napakahina. Or ano lang talaga. Ayan, ayos ko. Mula dun sa SM North, ay sa Guadalupe to SM North, rinap natin yung passenger, and then mula doon sa SM North din, McDonald din, doon din kasi, doon rinap yung Guadalupe to SM North McDonald. SM McDonald to, dito tayo sa may Laguna Lake, dito sa may tapat ng Catalina Street. And yung dulo niyan, ito, alam, yung Laguna Lake Development, ayan, dyan. Sa dulo niyan. Okay? Dito tayo sa City Hall ngayon. Dito lang tayo. Dito na lang tayo sa perimeter natin. Kung may araw, yan. Sige, kunin natin. Pero pag mga malalayo na at alanganin na, mahirap na. Diba? Hindi pa rin na makamove punto sa isang movie driver na pinagsasaksak. Guys, oh my god, parang dito sa lesson learned natin, huwag basta-basta magtiwala kahit kanino, kahit nakakausap mo na yung, ay nako guys, hindi naman sa ayoko lang magsalita kasi mahirap na issue yan. Nakaka-trauma yan para sa mga rider, lalo sa akin.
pamilyadong rider. Nakaka-trauma yan. Yung gusto mo lang naman talaga magtrabaho, di ba? Gusto mo lang naman kumita ng konti para may panggastos bukas. Tapos ganun pang sasapitin mo. Masasaksak ka pa, tapos agawin pa yung motor mo. Okay lang kung inagaw na lang yung motor. Kunin nyo na lahat, cellphone, lahat. Motor, yung belt bag, gubaran nyo na lahat. Damit, helmet, kunin nyo na, pati brief, sapatos, short. Hindi lang kunin yung buhay ng tao. Diba? Kawawa naman yung tao. Diba? Siyam na buwan yung dinala ng nanay niya sa sinapupunan niya. Pinadede niya yan sa suso niya. Pinalaking nilalayo sa mga insektong kumakagat pag natutulog. Linalagyan ng kulambo pag natutulog. Pag pinag-aral ng nanay at tatay, pinaghirapan. Diba? Tapos, gaganunin nyo lang. Diba? Hindi nyo alam yung hindi nyo alam yung hirap ng tao sa buhay niya. Diba? O yung importansya niya sa pamilya niya. Tapos gaganunin nyo lang. Diba? Kukunin nyo lang ng isang iglap yung buhay niya. Diba? Kaya may kanya-kanya naman tayong may kanya-kanya naman tayong palad eh. Diba? Diba? May kanya-kanya tayong palad. Oo, mahirap talaga mabuhay. Pero yung kinunan nyo ng buhay, yung ginawa nyo ng masama, mahirap din yun. Hindi naman ganun kayaman yun. Hindi ko sinasabing gumawa kayo ng mayaman, ay ng masama sa mayayaman. Pero, yung ginawa nyo ng masama, mahirap din yun. Tol. Kasi lang din ang kinikita nun. Yung pinakamaliit pa talaga maningil, move-it. Kasi lang ang kinikita ng mga move-it. Ng mga joyride, ng mga angkas, riders. Ng Lala Move, Grab. Diba? Mga Food Panda. Gasino lang yung mga yan, nagtsatsaga nga yan eh. Natatakot sa mga madidilim na paligid dyan, sa madidilim na iskinita, pinapasok nila masundo at maihatid lang yung pasahero. Diba? Nakakatakot, nakakapangambay, nakakakilabot. Sa totoo lang, yung ginawa na yun sa Move-it rider. Isang kahit gipit na gipit ka siguro, hindi ka naman siguro mauubusan ng kaibigan na tutulong sa'yo kung mabait ka talagang tao, di ba? Pero kung pinili mo nang maging masama yan, papatay ka na talaga ng tao, magnanakaw ka na talaga. Eh guys, ganun talaga ang buhay. Kaya talagang tama lang na may mga panabla rin talaga yung mga rider. Diba? Sayang naman, kawawa yung pamilya niya. Diba? Ay, gusto niya. Ano lang ako guys, na o-over lang ako sa pag-iisip. Diba? Ay, ako. Nakakalungkot yun ah. Oh, Diyos me. Okay. It's around 7:24 p.m. in the evening. Okay. Number 34F. Matalina Street, Diliman, Quezon City. 1100, okay, Metro Manila. Compass 259 West. Okay, 259 West. Okay guys, adios. Tignan natin kung may booking pa tayong susunod. And peace out.
At yan guys, mula dun sa may sa may Heart Center. Yan. Mula dun sa Heart Center, hinatid natin sa may Sands Resident dito sa may Mayon. May SMDC dyan. At yan, alas 8:11 na. Kaya medyo ano na tayo. Medyo pahinga na tayo. Diba? Mahirap na yung mahirap ng maano. Tama na yun, wala alas 3 or mga 4 ganun, 3 ano na tayo, 3 to 9, yan, 3 to 8 mga ganun. Okay na tayo sa ganun. Hindi na tayo magpapagabi pa. Okay? Mahirap na. Mahirap na. Ang biruin mo, no? Paano kaya nila nagagawa yung mga ganun pa? Yung mananaksak, diba? Santo Cristo, Lucy, basta tayo dyan. Basta ay. Tama lang yun, diba? Tama lang at sapat. Tama at sapat lang. Tama lang na may kinita. Sapat lang yung oras na ginugol mo sa labas, diba? Okay na yun. Hindi naman sama. Yung mga nagbibigay naman ng kahit papano, mga konti-konting sobra, yung nagtitip naman, diba? Maging masaya na tayo. 5 pa yung anak kong bubuhay. 5 pa sila. Ayoko naman na, diba? Ayoko naman na pati ako talaga ako sa ganun. Gusto kong mamatay sa natural na paraan. Natulog ka na lang, hindi ka na nagising, okay lang. Natural death. Okay. Yung pinakamagandang kamatayan. Natural na kamatayan. Pero natural lang naman talaga sa tao mamatay. Pero hindi sa mga tinatawag na ano, passion of death, diba? Passion of hirap ma-involve sa ganun. Nakakatakot isipin, diba? Kaya yung mga kapwa ko rider, kung mapapanood nyo man itong video ko na to, ingat lang tayo mga kasama. Lalo yung mga padre de pamilya, diba? Hindi ko naman sinasabing pag binatay, huwag na mag-ingat. Mag-ingat pa rin kayo. Pero mostly, yung mga padre de pamilya, diba? Kasi mas marami silang buhay na hawak sa kanilang mga kapay. Mga anak nila, asawa nila,
umaasa sa kanila. Mawawala yung pinaka-source of income, source of strength, diba? Yung pinaka ano, kung mawawala siya, ang saklap, diba? Kaya tayo guys, yun, doble, triple, quadrupling ingat. Okay, maging wise. Baka dumating ang panahon wala nang babiyahe ng gabi dahil sa mga ganyang krimen, di ba? Kaya yung mga ano na yan, yung Bonifacio, yung mga Quirino, di ba? Mga Quirino, President Quirino Highway, sa may Subel, dapat yung malagyan talaga ng mga kuryente yan. Yung mga linya ng ilaw. Talagang dapat mas maraming CCTV tsaka linya ng ilaw tsaka yung visibility ng ating mga barangay tsaka kapulisan. Diba? Ayaan na Makati, oh. Gosh. Nakaka pa sana pero bukas na lang ulit. Ano? Bukas na lang ulit ang hapon. Okay? At least, di ba? Minsan ganitong oras pa lang ako lumalabas. Guys, ito lang. Tapos, pipilitin ko makalimandaan hanggang alas 12 ng gabi. Pero delikado. Ako rin natakot din ako para sa sarili ko. Okay. Naglag.